Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, February 5, 2026. So, wala masyadong pattern yung yung galaw ng market natin for today. Medyo na-pullback yung ilang mining stocks natin. Tapos ang gumalaw ngayon is Biller stocks pa rin, no? Nag-recover si BLC natin, no? Nag-up siya ng halos 30%, 27.39. So, tsaka si Plus. So, sila yung bumuhat ng konti, si Plus dito sa index natin. So nag-close tayo 6,382.04 pero malit lang naman 0.14%. So meron tayong pullback ngayon sa foreigners 23.47 million net foreign sales. So hindi naman ganon kalakasan yung lumabas na foreigners dito sa market natin. Pero pagdating sa global markets, kumpasin nyo, laglagan majority ng mga stocks doon. So kagabi, mix si US market pero mas marami yung laglag. Tapos ngayon parang mapula na naman yung kanyang opening. Tapos currently yung European stocks pabagsak. And then karamihan sa Asian stocks is laglag din siya. So wala mapuntahan yata yung mga traders natin ngayon. Kasi kahit si Bitcoin, so 71K na lang si Bitcoin. So ang baba na. Tapos drop na yan ng sabi nila is around 40% po. Tapos si Solana, yung alaga natin, from 136 is naging 92 na lang siya. So ano kaya iniinda ng cryptos natin? Ayaw makyat ng mga price actions nila. Okay, so silipin na lang natin yung galawan. Medyo marami nga po laglag sa crypto. Okay? So balik ako dito sa index. So nauna yung ating Billar stocks, nag-up nga po siya ng 27.39%. So maganda yung galaw niya after na ilalaban daw ni Villar yung kanyang mga stocks. So negative 8.4K net foreign sell. Tapos si Agio biglang nag-spike yung yung price, nakalimutan na natin to, nag-up siya. So ayan, naka-breakout 16.07%. So very good yung kanyang galawan. Tapos si Plus, ewan ko din. Wala naman tayong balita kay Plus. Si Web ang may balita eh. Yung kanyang bagong online na gaming na nilalabas. Pero si Plus is nag-up ng 6.87%. Although lumabas na yung yung foreigners natin sa kanya kahapon, nag net foreign sell siya ng 13.14 million. Aboitiz Equity Ventures, nakabalik na sa kanyang average line. So breakout ulit ng 3.82%. Hindi ko nakita yung foreign buy niya. Tapos si Petron, bumabalik 3.61% up. Meron siyang 150K net foreign buy. And then, si ACN natin is nag-up siya ng 3.32%. So meron siyang 3.68 million net foreign sell. Okay? Hopefully stable na yung internet natin. Ayan, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lamang po to. So wag niyo gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako anong stocks yung gusto yung bilhin. So, and then follow mo na lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group po natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers sa market. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, na ayaw lumabas. Tapos fundamentals, yung mga risk management, PSC, stock, basic learnings sa market din natin. Okay? So double check mo na lang sa crypto. Follow po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga cryptos related na vlog. So meron akong ginagawang bagong vlog ngayon dito sa crypto is about a crypto trading platform. So yung crypto, ang tawag naman sa kanya is pang prop trading siya. So meron na rin nauuso na crypto prop trading. So abangan mo na lang yung upload natin dyan. Social media, Facebook account na Palaboy Trader. Ayan, may picture na. Tsaka yung ating Facebook page. Follow mo na lang po. Tapos sa Balikipik, mga articles natin sa local market. So check mo na lang. Tapos sa Twitter, andito na yung pinaka-summary. Silipin natin. Ayan, mabagal pa rin yung yung net natin. Balik ko na lang. Tapos tingnan natin pinaka-summary. So net foreign sale, malit lang naman. 22.65 million. So okay lang tayo dyan. Kasi nandiyan pa rin mga foreigners. So for today,
Ang nag-drop sa atin is mining. Nag-drop siya ng 1.09%. And then nag-bounce ng konti is yung mga big firms, si holding firms natin nag-up ng 0.47% naman. Okay? So yung ibang balita dito sa bandang taas, marami ako na-post kanina bago ko sinimulan yung vlog. Macro Asia cross-border money flow sees 600 million investment from Lufthansa, sabi ng FedEx. Tingnan natin yan bukas. Tapos si Globe, nag-breakout din, di ba? Itemize top line outlook for 2026. Maynilad, continue to attract foreign buying. So kanina nag-up na naman si Maynilad natin. Globe expects low to mid single digit revenue growth when net income fell 4.1 to 23 revenues decline. Pero bakit siya nag-breakout, no? Breakout si Globe natin. Manila Water goes fully renewable for East Zone. Ito yung kanina ba to? Kanina. Foreign investors, net buyers, JTCAP, BPI, SM, URC, plus, parang hindi, no? Okay, baka kahapon kaya to. Kasi plus, net foreign sale tayo. Okay, mining and commodities, APX, Nickel PX benefited from firm metals. SEC, Department of Energy contract reviews, adds regulatory risk. Hold lang daw. Okay. So ito yung mga most active stocks natin, yung mga big caps. So plus na una, 6.87. Pangalawang araw na si plus natin. Bumabawi siya. Aboitiz, 3.8. Globe, 2.86. Tel, 1.15. BMC is 1.13. Okay. Sa losers, Converge, minus 3%. APX, minus 3%. Saka si JT Cap. Okay. So around 3:10 p.m. So yan yung closing ng market natin. Okay? So Bitcoin has now lost more than 40% of its value. Tahimik yung mga crypto traders natin since hitting a record peak of approximately 126,000 in October 2025. So medyo mahina pa rin. Hindi ko pa rin makita yung yung rebound ng market natin sa crypto web. Ito yung humatak din kay Plus, online gaming expansion, speculative or trading bias. BMC earnings pressured by the cost. So hold lang daw. Napindot. So balik tayo dito. Mega World, kung hindi nyo napapansin si Meg, nakabawi na po. So nandun na siya sa taas ng resistance level natin. Tapos sa RCR, post unaudited revenue of 11 billion. So up by 35%. Ay, maganda naman pala yung earnings ni RCR. Tapos ito yung closing. So plus ngayon ng una, 6.87. Aboitiz 3.8. ASEN 3.3. Globe 2.86. Monde 1.33. At saka CLTG 1.28%. Okay? Converge 3.36. Drop. JT Cap 2.25. URC minus 1. And China Bank minus 0.99%. Mas marami naman yung gainers for today's trading natin. Tapos sa CPG, gumagalaw din to receives order of registration and permit to offer securities from the SEC for its fixed rate retail bonds. ATI, so magdidilis na. Ali interested in FTI Atrium lots. ASEN, 100% renewable supply deal reinforces ESG leadership. So kaya ba siya pumitik? SMPH, LED Gold Office, ICT, Manzanillo Terminal Taps 12 million TEUs, expansion on track. And then CDMC 2026 CAPEX, raise for off-grid power demand. Okay. So BSC, meron siyang 1.9 billion solar project. And then si i-reach orderly capital deployment update. Okay. Share buyback, SMPH, SM, AGI, Ali, MEG, BRN, OPM, at saka si Fruit. Marami naman yung nagkakaroon ng share buyback transaction. Okay. So yan din yun. Tapos yung first half, malakas na talaga si Plus, no? First half pa lang. So Plus 4%, si Globe 3%, Aboitiz 2.29. So sila na rin yung umakyat. And then nagda-drop kanina, Jollibee negative 1.85, JT Cap negative 0.97%. Okay? So bali pala yung nagsalba sa internet ko ngayon is si dito SIM card.
Top gainers, yan yung kanina. Jollibee strong overseas, growth in Vietnam, Cebu, 2025 PAX plus 9.5% year over year. Tapos yung inflation natin is mababa lang naman, 2%. Pero bakit ang baba ng value ng peso, no? Jollibee, Tim Ho Wan, doubles Hong Kong presence, Ali interested in FTI, Globes Data Center Partners, STT GDC gets acquired for 300 billion. So yan yung catalyst niya sa mga breakout. ASEAN acquires stake of joint partner in India. Meg raises capex spend to 65 billion pesos. Okay? Ali, share buyback. Manila Water become the first Philippine water to shift major ison to renewable energy. Ayala Land signal interest in acquiring government assets. Okay, laglagan sa US. BLC, okay, ito na si BLC. Denied involvement in market manipulation and insider trading following the SEC's criminal complaint against Bilyarlan. Okay, so double check nyo na lang ha. Maganda yung galaw ni BLC pero under investigation for market manipulation si Mr. Manny Villar Jr. Hindi siya allegedly, ongoing yan. So, pero sabi naman niya is i-defend niya yung companies niya. Okay? So, metal products, nagulat ako hindi umakyat yung ngayon. Majority ng metal products kasi umakyat naman sa global market. Maliban na lang kung may pullback siya kanina. Okay? So, kagabi, majority ng mga US stocks is laglag po sila. Okay. So, patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo sa index. Okay. Hopefully, okay lang ganyan eh. Kasi pag tinignan mo ngayon yung yung galaw po ng global stocks, laglagan po sila. So, okay na ako dito na pakonti-konting sideways lang yung nagko-console lang yung mga indices natin. So, yung RSI above pa rin naman siya ng 50, pero yung MACD mahina pa. So, yung blue line nasa ilalim pa rin ng red line. Uptrend naman yung index natin, di ba? So, nagre-recover siya. Hopefully, ma-sustain natin yung current index na 6,382. So, nag-up siya 0.14. Pero drop tayo ng foreigners, malit lang naman, 23.47 million. Okay? So, ito po yung mga winners. BLC, nauna nga siya. Tindi ng galaw nito, no? So, sana nakapag-take profits ka kasi umakyat siya ng 300%. Tapos, binalik din niya. Gano'ng kalaki yung drop? Mula dito sa peak naman, muntik na siya makarecover, no? Drop siya ng 62%. Okay, so ganyan yung kwento ni Villar. Tapos si Aguiw, breakout 16%. Ayan, katinalalamunan ko. Tapos si Plus 6.87%, si Oldie kulang sa volume pero up 5.26. Aboitiz 3.82, ayan, breakout to. Ganda. Tapos si Petron 3.6 pa-breakout ulit. PNB 3.58%, lumalaban. Tapos si ASN, ayan, nagbabounce na po, 3.32%. And then, lastly, walang volume yung iba eh. FCG, nag-breakout to bumalik, 1.69%. Okay? So, sa losers, yung may volume na lang OPM, -7, kaya lang, basag-basag. Tapos si Shell PH, ba't nag-drop si Shell, no? Okay. -4.93, DNL -4.4. And then si AT Atlas, nawala yung signal. Alam ko mas malakas si dito natin. Tignan ko na lang yung price. Si Converge, -3%. Si APBI, walang volume si APBI. Si AP, -3%. And lastly, Lipanto, -2.6%. Okay? So may na yung ibang mga stocks natin. So silip tayo sa global. So mukhang mapula mamaya. Mix siguro, no? S&P, 0.14% daw futures. -0.07, Nasdaq plus 0.33. Okay?
Dito sa European stocks, so makita mo laglag. Ayan, laglag sila. And then, Asian markets, majority po is laglag. Kaya nga, maganda na rin kahit papaano. Hindi naman ganun kalaki yung galawan natin, pero hindi rin naman siya bagsak sa index. Okay, so dito sa crypto, ayan, no, lalim. So, Bitcoin, 71K. Ethereum, 2K na lang. 3K to last time. Tapos si BNB, 689. Halos 900 to mga to last time. And then si Sol natin, 90 na lang pala. So dati 136 to, no? Tapos si Dodge, 0.1 na lang siya. Dami na drop, oh. Yan. So takbuhan sa cryptos, opportunity naman sa mga syempre meron mga buying power. Okay, so balik tayo dito and quick review sa trending stocks. Okay, so tuloy natin yung ating trending stocks. Unahin natin si BLC. O, nandito yung opportunity sa mga bilyar stocks ngayon kasi ilang araw na natin nakikita na nagbabounce yung kanilang mga price action. Nako, ayaw magbukas ng ni BLC natin. Ayan. So, okay, gaya ng sabi natin kanina, currently yung price niya simula dito sa 2,000, average line natin is drop siya ng 62% pero nag-bounce na siya ng more than 300% naman. So, lumalaban yung price action niya. Tanggalin ko na to. And siguro ang pinaka-trend na nakikita ko sa kanya is ito, MA20. So, maganda makita maka-reverse siya dito sa 1,000 pesos. Kasi medyo malakas kasi yung threat ng SEC, yung kalaban nitong si bilyar natin, tignan natin. Hopefully, null and void yung yung kaso ng SEC, then pwedeng bumalik yung price action natin. Pero dahil may ongoing silang alleged yun, mga kaso-kaso, so expect siguro may mga pressures pa kay Bill C. Any good news, pwedeng mag-breakout tayo dito sa MA20 natin. So nag-close siya 865, up siya ng 27.39% and drop ng 8.4K net foreign sell. Okay? Next, si Agu. Makalabas na ako kay Agu bago siya pumitik. Okay, so nag-worry din ako dito sa drop last time pero tignan mo nga naman. Naka-recover yung price action. So, breakout na tayo dito sa 1.23. Wala siyang resistance. O pwede dito, temporarily sa 1.37. Pero yung pinaka-main niya, wala naman siyang masyado resistance. Kasi di ba kaka-start pa lang nitong Alliance Global Group warrants natin. Warrants, so medyo mabolatile siya kasi mababa lang yung market cap. So nag-close 1.3, support natin tong si 1.23. Overbought na yung stocks, so watch out. 78.43. Up siya ngayon 16% and zero yung kanyang net foreign buy. Okay? Plus, yung paborito natin, akala ko lang yung kahapon na galawan niya eh. Parang pachamba lang kasi 3% and then nasa below siya ng MA20 natin, di ba? So ngayon, nag-breakout na siya dun sa MA20. So may konti lang naman, no? Hindi naman ganun kalakas. So konting breakout pero hindi pa rin ganun kalinaw. So kung magdo-drawing lang tayo dito sa trend ng MA20, okay. So hopefully naka-breakout na nga siya kasi malalim-lalim din naman yung niretest niya dito sa 13.6, 13.8. So nasa good sign ngayon ng recovery yung RSI pero below pa rin naman siya ng 40, hindi pa ganun kalakas. And hindi pa masyadong obvious kung sideways or pa-recover na yung MACD formation. So cross finger ako dito kay Plus natin. Walang good news na iba eh, no. Si Web lang yung ay ba natin silipin si Web. Si Web lang yung may good news ayan, no. Halos pa breakout na si Web natin. Okay? Anyway, nadala siya ng isang online gaming news. So nag-close siya 14.94, good sign. Buhay. So nag-up siya ng 6.87% and 34 million. Yun lang, net foreign sell. Next, Aboitiz Equity Venture. So naka-recover na siya. Parang si Meg, hindi natin napapansin, di ba? Okay, bagal ni Meg. So, naka-recover na rin si Meg eh kung tandaan niyo yung niya. Ayan oh. So nag-recover na rin siya dito sa DOS. Ayan. So Aboitiz Equity Ventures, yung mga big stocks natin, pakonti-konti gumagalaw. So another breakout candle, oh. Breakout siya dito. So ngayon, naisip ko ang trading range niya papunta na dito sa 36.
Kasi diretso yung yung galaw natin. Overbought na rin. Kahit pa paano, ayan, RSI 79. Malapit na rin siguro to. Si Aboy Test, hopefully umabot pa siya 36. So nag-close 34, 3.82% and meron siyang 14.27 million net foreign sell. Next, Petron. Bakit si Shell natin nag-drop yung kanyang pinaka-price action. Okay? So papunta ulit magre-retest 2.95, good sign kapag naka-breakout. So nagre-resist din siya dito sa 3 pesos. Kung meron siyang breakout for tomorrow, so meron siya tatargetin dito sa 3.1. Yan, maganda naman galaw niya, diretso eh. So, okay din yung RSI niya, malinaw. So, pakyat and then pa-recover na rin yung itsura ng MACD formation natin. Okay, so good. Baka hindi natin napapansin to. So nag yung market, no? From bias niya, from mining to BDR stocks, papunta dito sa mga individual stocks natin. So nag-close siya 2.87, up 3.6% and 150K net foreign buy. And then lastly, si ASN, okay, hopefully recovery na rin kasi nag-bounce siya dito sa MA100. Okay, kung ito yung susundan ko sa kanya na trading channel, then good sign. So pa-recover yung yung price action natin sa kanya. Hopefully, pa-recover na si ASN natin. Okay? So yung RSI is malapit na sa 50. Good sign. MACD hindi pa malinaw. So nandito pa rin sa bandang ilalim yung blue line natin sa kanya. Okay, so nag-close siya 2.8, 3.32% up, and then 3.68 million net foreign sell. Okay, so sideways lang majority ng mga stocks natin. Hopefully hindi tayo nakagaya dito sa Yung global market kasi natin malakas yung drop. Okay na ako diyan sa mabagal na galaw ni PSC natin. Okay po, so yun lang muna. Meron pa tayo isang trading day. Bago time close, please don't forget to subscribe. Or gusto mo, join ka dito sa group. Crypto to, follow mo na lang. So bukas o few days, meron tayong upload dyan. Yung ating Facebook account, Facebook page, follow mo na lang, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mag-gusto ng guide, sali lang po kayo sa group. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.